Opo, dahil lugi ako eh. Nakaupo kayo, nakatayo naman ako. So, subukan po natin muna ganitong klase ng style of preaching. Para po sa ganun ay ma-explore po natin ay iba't ibang paraan ng pangaral ng salita ng Panginoon. And ano lang po, FYI, nung panahon po nila Jesus Christ, pag magtuturo yung mga rabbi, they are sitting sa loob ng synagogue. So, I just want to try this kind of style of preaching. So, dadako po tayo sa mensahe nating Panginoon. And I invite everyone to open your Bibles or turn on your Bibles. Doon po tayo sa 1 Peter chapter 4, verse 10. Unang Pedro 4:10. At yung ating pong pag-uusapan ngayon ay hindi po siya related kay Luke or sa Gospel ni Luke, dahil ang ating pong discussion ngayong araw na to ay tungkol po sa stewardship. Sabi nga po, stewardship. So ano po yung ating pag-uusapan? Yung pong stewardship ng ating mga spiritual gifts. Nung first quarter po ng 2026, ang discussion po natin ay yung stewardship ng ating salapi, money. Ngayon naman po, yung ating pong spiritual gifts. At sabi nga po sa ating pag-aaralan na talata, ito pong sabi doon, as each one has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the multifaceted grace of God. Bilang mga mananampalataya, lahat po tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng iba't ibang klase ng resources. Pwedeng material resources, or pwede naman po yung mga immaterial resources. Yung talents po natin, at yung ating pong pag-uusapan ngayon ay yung ating pong spiritual gifts. So ngayong araw pong ito, ngayong umaga po, ang gusto ko po sanang maiuwi nating katotohanan sa pagkatapos po ng aking mensahe ay ito po. Every believer has received a grace gift from God and is called to steward that gift in loving service for the good of others and the glory of Christ. Lahat po tayo ay may natanggap na kaloob mula sa Panginoon. At sana po, bago man natin lisanin ang mundong ito, atin naman pong makita o magamit sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya para din po sa ikaluluwalhati po na ating Panginoon. Wala po exempted doon, mga kapatid. It's very impossible na ikaw ay genuine saved, totoong ligtas, pero at the same time, ikaw naman po ay walang spiritual gifts. That's very hard to believe para po sa akin. Naniniwala po ako na kahit po ano ang kalagayan natin sa mundong ito, kung totoo mananampalataya ka, meron kang spiritual gift. So, pakisabi sa iyong katabi, ano spiritual gift mo? Okay? Sana po, yun yung ating ma-discover. At pag na-discover po natin, we will do everything in our ability para po mai-practice yun. Kasi hindi po yun binigay sa inyo ng Panginoon para lang itago po ninyo. Kailangan po magamit natin yun. So ngayong umaga po, we will discover 3 important things about how to become good stewards of our spiritual gifts. First point po natin ay, what have you received? Ano bang natanggap po natin? Nakalagay po sa ating text, yung first part ng ating sentence, above all, as each one has received a special gift. As each one. Sino bang kausap dito ni Apostle Peter? Tingnan po natin saglit sa 1 Peter chapter 4, 1 and 2. Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as strangers, is scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. May grace and peace be multiplied to you. Sino po kanyang tinutukoy na mayroong spiritual gift? Yung mga mananampalataya. Yung mga genuine believers. Nalagay po dito, sila ay mga tao na pinili ng Diyos, they are chosen by God, at yung pagpili po ng Diyos sa kanila ay ayon sa karunungan ng Diyos Ama. We were not chosen because God has predicted na tayo po ay magiging mabuti. Sensya na po. We are chosen because of God's wonderful grace. So, ganun po tayo pinili ng ating Diyos Ama. Pinili po tayo ng ating Diyos Ama dahil po sa Kanyang biyaya sa atin. Aside from that, nakalagay din po dito, mga kapatid, sanctifying work of the Spirit. Kung tayo po totoo mananampalataya, the Holy Spirit is continuously sanctifying us. Ano yung sanctifying? Pinapaging banal po tayo ng banal na Espiritu. At sabi din po dito,
to obey Jesus Christ. Chosen by God, sanctified by the Holy Spirit, obeying the Lord Jesus Christ. Yan ba ang buhay natin bilang mananampalataya sa modernong panahon? Do we live like we are chosen by God? Or we live as if we are chosen by the world? Do we live as we are being sanctified by the Holy Spirit? Or other spirits dictate our lifestyle? Are we obeying the Lord Jesus Christ? Or we are obeying other masters? Yun po yung kausap dito ni Apostle Pedro. At ang sabi po niya, each one has received something from the Lord. Bawat isa po sa atin may natanggap na special gift. At least isa. Hindi pwedeng wala. Imposible po yun, na meron kang Holy Spirit sa buhay mo, pero wala kang spiritual gift. Baka ibang spirit yan, kapatid. Kaya wala kang makuhang spiritual gift sa iyong buhay. Because it's very impossible. At least one gift meron ka. Galing po sa ating Panginoon. Ito po ay isang napakahalagang katotohanan sa bawat isa, sapagkat tayo po, mga tao sa mundong ito, tayo po ay nagkakaroon ng self-preservation attitude. Ano yung self-preservation attitude? Gusto muna nating i-preserve yung ating mga sarili. And kung ating mong babalikan, doon po sa verse 1 na aking binasa kayo na sa 1 Peter chapter 1, verse 1 and 2, nakalagay po doon, yung mga mananampalataya, they are scattered. Ano yung scattered? Sila po ay nakakalat sa iba't ibang region. Bakit po sila nakakalat sa iba't ibang region? Because they are being persecuted. Sila po ay inuusig ng Roman Empire. Noong panahon na yon, bawal maging mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. Kapag nalaman nilang Kristiyano ka, pwede ka nilang hulihin, ipakulong, torturin, unless i-deny mo si Jesus Christ na Panginoon at na Panginoon mo at tagapagligtas. So yun po yung kalagayan nila. They are being persecuted, they are suffering rejection, they are being marginalized because of their faith in the Lord Jesus Christ, and probably they feel insignificant. They feel powerless. Pero sabi ni Peter, you have received special gift from the Lord. Ano man po ang ating kalagayan sa buhay, huwag po nating kakalimutan na mayroong binigay sa atin ng Panginoon na mahalagang kaloob, mahalagang talent, mahalagang resources. At hindi po dapat nating gawing excuse ang ating mga inconveniences, ang ating mga suffering, para sabihin natin, ayoko maglingkod sa Lord. Yung pong special gift, ang kanya pong katumbas sa Greek word ay charisma. At yung charisma po ay galing po sa another Greek word na charis, na ang kalaga naman po ay grace. Meaning to say, mga kapatid, spiritual gifts are not our natural talents. Iba po yun. Iba yung talent mo sa yung spiritual gift. Yung spiritual gift, nakuha mo yan nang iyong tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, kung totoo ang pagtanggap mo sa Kanya. Hindi yung talent mo na magaling kang sumayaw, magaling kang kumanta, magaling ka sa math, magaling kang, ano yung mga talent, mag-drawing o kung ano pa man. Although, pwede mo magamit yung talent mo sa Panginoon, pero yung spiritual gifts, it is a very unique gift to each true believer. At ang hamon sa ating ngayong umaga, gamitin mo yan sa gawain ng Panginoon. Huwag maging dormant ang ating mga spiritual gift. At pag ating pong inaral sa New Testament, maraming klase ng spiritual gifts. Merong gift of serving, merong teaching, merong exhortation, merong giving, merong leadership, meron din pong gift of mercy. Nakalagay naman po yan sa Romans chapter 12, 6 hanggang 8. Then pag tayo po ay tumalon sa 1 Corinthians chapter 12, si Apostle Paul din po nagbagit ng mga gifts, wisdom, knowledge, faith, healing, prophecy, discernment, tongues, interpretation of tongues. Then, pagdating po natin sa Ephesians chapter 4, binanggit ni Paul, the same author, meron pong gift of apostles, gift of prophets, gift of evangelists, gift of pastors, gift of teachers. Various spiritual gifts for different types of Christians. At nakuha po natin to because of the grace of God, because of the charis of God.
You don't earn that ministry. God has entrusted to you that ministry. Kaya dapat wala tayong sense of ownership sa ating mga hinahawakan na ministry. Na para bang deserve natin to. We don't deserve anything from the Lord. Pati mga gift na yan, dahil sa kanyang habag sa atin. So this is very important kasi marami mga mananampalataya, sobrang nilang minahal yung kanilang ministry, na yung kanilang position umakit sa kanilang utak. Naging mayabang na sila. Nakalimutan nilang grace ng Diyos ang dahilan kung bakit meron silang ganung klase ng ministry. Gusto ko rin po kayo imbitahan sa Romans chapter 12 verse 6, please. Sabi po dito, however, since we have gifts that differ according to the grace given to us. Bawat isang mananampalataya ay merong gift galing sa Panginoon, nakadepende yon sa grasya ng Diyos na pinagkaloob po sa atin. First Corinthians chapter 12 verse 7. Ating pong titingnan, 1 Corinthians chapter 12 verse 7. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Each one, bawat isang Kristiyano may natanggap na spiritual gift mula sa Holy Spirit. At isa pa pong talata na ating titingnan, Ephesians chapter 4 verse 7. But to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. It runs across the New Testament. Na kung ikaw talaga ay totoong mananampalataya, totoong Kristiyano, totoong disciple na ating Panginoon, you have the Holy Spirit and you have received at least one spiritual gift. So yun po, nakalista po yun sa New Testament. Sabi ng isang pastor, I think, mula 18 hanggang 22 spiritual gifts ang nakalagay sa New Testament. Pero dun sa ating text na pinag-aaralan sa 1 Peter chapter 4, kung babalikan po natin yon, ilang category ng gifts ang binanggit ni Apostle Peter. Nasa verse 11 po yon. Whoever speaks is to do as one who is speaking, actual words of God. Whoever serves is to do as one who is serving by the strength which God supplies, so that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and dominion forever and ever. Ilang kategory ng gifts ang binanggit ni Peter? Dalawa lang. Speaking and serving. Bakit niya ginawa yun? Kasi baka sabihin ng mga mananampalataya, Peter, di ko pa alam kung anong gifts ko eh. Kasi alam ni Pedro na tayo ay magaling magpalusot, baka sabihin natin, hindi ko pa na-determine kung ano ba talaga yung kaloob sa akin ng aking Panginoon. Kaya ang ginawa ni Pedro, dalawang category lang, speaking and serving. Na para ba siya sabi niya sa atin, kaya mo ba bang magsalita? O di magsalita ka ng words of encouragement. Kaya ba mag-serve? May mga kabay ka ba? O di gamitin mo yan para maglingkod ka sa ating Panginoon. Hindi habol ni Peter yung identification ng gifts. Ang habol niya yung paggamit sa spiritual gifts. So if you can speak and if you can serve, then that's a good starting point for all of us. Because each one has received a special gift. Walang exempted. Second point, what should we do with it? So God has given us a special gift. Na-establish na natin yon. Lahat tayo mayroong special gift. Anong dapat natin gawin? Sabi sa ating text, employ it in serving one another.
employ it in serving one another. Anong gagawin, mga kapatid? Kailangan po nating gamitin ang ating special gift. May mga gifts na public, nakikita mo. Kagaya ng preaching, papakanta. May mga gifts naman na BTS. Ano yung BTS? Behind the scenes. Unseen. Hindi nakikita. Kagaya ng pagliligpit ng ating mga ng church, yung gift of helps, gift of mercy. May mga gifts na kailangan mo tumayo sa congregation. May mga gifts naman na kailangan mo talagang mag-strengthen ng ating mga members sa church, pero behind the scene. Regardless kung anong gift mo, use it in serving one another. Binigay ng Diyos ang gift na yan, hindi para ma-edify ang sarili mo. Binigay ng Diyos para ma-edify ang body of Christ. Ayaw ng Diyos ng dormant Christian. Anong dormant? Yung hindi niya ginagamit yung kanyang spiritual gifts. So, let's say, talagang, hindi nyo talaga alam yung spiritual gift. At gusto nyo malaman, lapit lang po kayo sa akin, kay Ate Sel, meron kaming tool na pwedeng i-offer sa inyo para malaman ninyo somehow kung ano yung spiritual gift. Sasagutan nyo lang naman po yun, siguro mga 5 to 7 minutes. Pero again, hindi kasi yun ang concern ni Pedro sa ating text Para sa kanya, kung nagsasalita ka at may mga kamay ka, doon ka na magsimula. Kasi nga, under persecution ang mga Kristiyano ng panahon na yun. Marami mga Kristiyano ang lupaypay, discouraged, nangihina ang kanilang spiritual life. And that is the perfect time for them to yung self-preservation nila, yung self-protection. Pero sabi ni Pedro, huwag niyong gawin yan. Ito yung perfect opportunity for you to serve your brethren, use your spiritual gift. Yung serving, ano yan? Anong tense ng verb yan sa mga magaling sa English? Present tense. Di ba? Serving. Ibig sabihin, tuloy-tuloy mo siyang gagawin. You have to do this serving continuously, ongoing, non-stop. Hihinto ka lang kapag patay ka na o dumating na yung Panginoon for the second time. And I understand, marami sa inyo napapagod sa ministry of burnout. Walang problema doon. You can take a rest, of course. You can have a retreat, pero balik kayo sa paglilingkod. Huwag mag-enjoy sa leave, sa pag-retreat. Balik kayo sa paglilingkod. Kasi anong silbi ng yung spiritual gift? Isang gift lang ang alam ko, mga kapatid. Kung meron mang isang gift na para lang sa sarili mo, isa lang alam ko. Correct me if I'm wrong. Anong gift yung? Anong gift kaya yon? Speaking in tongues. Kasi pag nag-speak ka in tongues, ikaw lang ang na-edify. Kaya ang sabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Korinto, kung meron mag-i-speak in tongues, dapat merong mag-i-interpret. Bakit kailangan ng mag-i-interpret? Para yung sinasabi niya ay maunawaan ng buong congregation at lahat tayo ma-edify. Taas ang kamay na merong speaking in tongues na gift. Wala. So yung gift mo, pwede mong gamitin yan para palakasin ang local church. No excuse. Lahat po tayo may gift. It's very important for us. And also, walang Kristiyanong lahat ng gift nasa kanya. Walang ganung mananampalataya. Bakit? Because we will need one another. Ako, ang gift ko ay teaching. Pero meron mga gift na wala ako because in that way, I will need the church. Pwede kang magsulo sa iyong buhay pananampalataya kung lahat ng gift nasa iyo. Kasi you can make it on your own. Pero walang ganung Kristiyano. At dahil doon, kailangan mo talaga maging part ng local church.
Amen? It's very important for us to understand these wonderful truths. Ang ginagawa sa atin ng kaaway, nililito niya tayo. Tinatanggal niya yung ating enthusiasm. Kasi ang goal niya, huwag tayo maging kagamit-gamit sa kaharian ng ating Panginoon kasi alam niyang pag ikaw ay isang Kristiyanong kagamit-gamit sa kaharian ng Panginoon, yung growth ng kingdom ng Lord, hindi mo mapipigilan. At kung ating pong babalikan, yung sinabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 4, verse 8, ang sabi po dito mga kapatid, no, above all, keep fervent in your love for one another because love covers a multitude of sins. Tapos nung sabi niya sa verse 9, be hospitable to one another without complaint. Love one another, help one another. Then sa verse 10, use your spiritual gifts. Palaging palabas. Magmamahal ka ng iyong kapwa mananampalataya, magiging hospitable ka sa iyong kapwa mananampalataya, at maglilingkod ka sa iyong kapwa mananampalataya. By the grace of God, naabot natin ng June 2026, kalahating taon na tayo. Kamusta ang buhay? Pasok ka na bukas. May gamit na kayo? Pero yung mas mahalagang tanong, kamusta ang yung spiritual gift? Nagagamit mo ba? Kalahating taon na. Lord willing, yung kalahating taon, malampasan natin. Ano nangyari sa binigay sa atin ng kaloob na ating Panginoon? Kung tayo po ay nagmamahal, sa Bible po, love is not merely an emotion. Love acts, love serves, love sacrifices, and love seeks the good of others. Kung mahal mo ang Panginoong Yesus, dapat mahal mo din yung mahal ng ating Panginoong Yesus. At mahal ng Panginoong Yesus ang kanyang local church. At kung mahal mo yung local church, you will find a way to serve. Use that spiritual gift. At kung sakali mang hindi mo pa talaga alam ang yung spiritual gift, you can use your skills. You can share your skills to us. Marami tayong kailangang ayusin sa local church natin. Lapit lang kayo. Mag-usap tayo. Magaling ka sa Excel, magaling ka sa automation, magaling ka sa pagkakarpentero. Marami tayong pwedeng paggamitan yan sa ating local church. Huwag nating tratuhin ang local church sa parang convenience store. Pupunta ka lang, magabayad ka, tapos aalis ka na. This is a family. Diba? We're a family here. Paglingkuran natin yung isa't isa sa abot ng ating makakaya. Yun yung strength ng Christianity. Kahit na sila ay nahihirapan, they are serving one another through their spiritual gift. Kahit pinapatay sila, they keep on growing. Kasi nga, they are serving each other, they are protecting one another. They don't resort to self-preservation, self-protection. So ano pong kailangan natin gawin? Ano yung mga application natin sa second point? Number 1, identify where your life is already positioned to serve. Nasa ang industry ka? Ano ang age bracket mo? Anong grade ka? Saang department ka nilagay ng Panginoon? Doon ka pwede magsimula ng iyong paglilingkod. Yes, pwede ka maglingkod sa church, pero pwede ka rin maglingkod sa iyong office, sa iyong school, sa iyong business. Pangalawa na pwede po natin gawin, start serving in a way that matches categories. Again, dalawa lang binigay ni Peter, speaking and serving. I think lahat naman tayo pwedeng gawin doon. At yung pangatlo na pwede po natin gawin application dito, ito ay ang challenge sa bawat isa. Begin one specific act of service this week. Bukas, try niyong kausapin yung inyong ka-office mate na walang kumakausap sa kanya. Pastor, work from home ako eh. Sige. Yung kapitbahay mo, bigyan mo ng ulam bukas. Yung palagi nag-i-video okay. Pastor, walang kapitbahay eh. Ako na bigyan mo ulam bukas. Bigyan ko address ko.
Ang dami natin pwedeng gawin na magagandang bagay. Hindi nga lang talaga nauunahan tayo ng ating desire na mag-self-preservation. Pero hindi po ganun sa Christianity. Dapat habang tumatagal tayo, na-overcome natin yung ganung klase ng desire at mas lalo po tayong nagkakaroon ng passion maglingkod sa ating kapwa. Try mong bisitahin yung kamag-anak ninyo na hindi mo na kakadaupang para matagal na panahon. Tawagan mo yung dati mong mga klase na dati mong best friend. Magkamustahan kayo. Do one act of service for other people. Doon tayo mag-start. At yung pangatlo po na ating pag-uusapan. So kanina, what we have received, what we shall do, what should we do about it, at yung pangatlo po, why should we use it? Ang sagot, as good stewards of the multifaceted grace of God. Yun po yung ating term, stewards. Pakisabi nga po, steward. Bawat isang mananampalataya ay steward. Believers are to serve as good stewards. Ibig sabihin ng steward, merong pinagkatiwala sa'yo na hindi naman talaga sa'yo. This radically changes how we think about spiritual gifts. This gift is not mine. This ministry is not mine. This opportunity is not mine. Everything belongs to God. At kung ganito yung idea natin, stewardship, ibig sabihin, hahanapan tayo ng Diyos balang araw. Hahanapan ka ng Diyos kung paano mo ginamit yung buhay mo para sa kanyang kaluwalhatian. Hahanapan ka ng Diyos kung paano mo ginamit yung mga pinagkatiwala niyang resources sa'yo. Bahay, sasakyan, connection, relationships, talent, skills, spiritual gifts. Merong araw ng paghuhukom, merong araw ng auditing. And I pray, handa po tayong marap sa Diyos sa araw na yon at sasabihin sa atin ng Panginoon, good and faithful steward. Because that's the goal. Maging good and faithful steward ng ating Panginoon in every season of our lives. Again, ang kausap ni Pedro, persecuted Christians. Mga Kristiyanong inuusig sa pananampalataya nila. Kung merong excuse nung panahon na yon, sila yon. Pero sabi ni Peter, no. Serve. Even though it's hard. Serve. Even though you are being persecuted. Amen? Nandiyan ba kayo? Okay ba? Masarap pala to? No? Enjoy ko. Okay po. So, ito po. Each ministry becomes a unique display of God's grace. Kaya ang ganda ng huling kanta, no? Yung Yahweh. And then, manifest, di ba? Manifest Himself. If you are serving the Lord through your spiritual gift, that is one way of God manifesting Himself to other believers. Amen? Pag naglilingkod ka sa Panginoon, sa iyong kapwa mananampalataya, isang paraan nyo na yung taong pinaglilingkuran mo, nararamdaman niya yung Panginoon sa buhay niya. Multifaceted grace of God. You are an avenue, you are an extension of God's grace. Pag nagpapagamit ka sa Panginoon at naglilingkod ka sa iyong kapwa mananampalataya. At dapat ganun tayo mga Kristiyano. Dapat isipin natin, ako ay channel ng Panginoon, ng blessing niya, ng grace niya, ng mercy niya. Kaya kung anong nakuha ko sa Panginoon, ibibigay ko din niya sa iba. Pay it forward, di ba? Kaya talagang hindi ubura yung self-preservation sa mananampalataya. Kasi kung talagang desire mong paglingkuran ng Panginoon, maghanap ka ng iba't ibang avenue. And I pray, bago tayo umalis sa mundong ito, bago tayo mamatay, magamit natin sa Lord yung ating spiritual gift. Because you have at least one, you have at least one. At sa aking pong pagkatapos, the perfect example that I can think of
ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Our Lord served His people even though it's hard. Si Jesus, He was misunderstood by His family. Nung siya nagsimula ng kanyang ministry, wala siyang member ng family na sumusuporta sa kanya. Palagi siyang ino-oppose sa mga religious leaders, the Pharisees, the Sadducees, the scribes. Siya ay nireject sa kanyang sariling hometown. Masakit yun, ha? Ako, taga Valenzuela ako, tapos nireject ko ng mga matnang Valenzuelano. Masakit nun. Kahit maraming traffic dito, mahal ko Valenzuela. Dito yung pinakamahabang SM. Imagine mo, magkabilang dulo, 30 minutes. Kasi traffic. So, ganun natin, Panginoon. He was rejected by his hometown, by his friends. Tapos siya ay binetray ng kanyang treasurer. Siya ay iniwanan ng kanyang mga apostol. Pero despite of that, nag-serve pa rin siya. Kaya tayo mag-serve dahil sa ating Panginoon. Hindi dahil kay pastor. Mag-serve tayo dahil sa ating Panginoon. Kung ano yung kanyang ginawang paglilingkod sa bawat isa, yun yung ating sisikaping mapunan. Kaya kahit mahirap, kahit merong inconvenience, kahit merong struggle, mag-serve tayo, we will use our spiritual gift to serve one another. Salamat po, Panginoon, sa paalala galing po sa iyong salita. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng humble spirit na amin pong palaging isipin, meron ka pong pinagkatiwala sa amin na spiritual gift. Meron kang pinagkatiwala sa amin na talent, resources, Panginoon. At Lord, help us to be creative on how we can use these things to serve other people and to glorify your name. Panginoon, ang idea ng redemption, tinubos mo kami sa kasalanan, kayo na po ang nagmamayari sa aming buhay. Nawa, Panginoon, gamitin po namin ang aming kanya-kanyang buhay para po mapaglingkuran po namin ang yung local church. At kung sakali man, Panginoon, na kami ay makaranas ng pagkatamad, pagka-discouragement, isipin po namin ang ginawa mo para sa amin. Sa kabila ng iyong pinagdaan ng kahirapan, pagdurusa, pagkataksil, na iyong pinagdaanan, Panginoon, iyong tinapos ang iyong misyon, iyong tinapos ang iyong service sa amin. Salamat po. Continue to give us opportunities to serve. We long for those moments that we can be an extension of your grace to other people. Lord, use us. Take our life, Lord. We are your living sacrifices. Sa pangalan ng aming Panginoon na nagsakripisyo para din po sa amin, ito po aking inihiling. Amen.